Go. Dosta. Nani o ka na eh. Eh? Ah! Sa'yo. Hello guys, welcome back to our channel. Nandito po kami sa malaki at malawak na park. At after 5 years, after 5 months, saka ulit kami nakapagpatakbo netong kanyang sand crusher. Dahil na busy sa buhay. So gura, achimade kasete masya kung. Ang daming mga sasakyan, no? Galing yan sa iba't ibang schools. Dito sila laban-laban ng kanilang mga sports. Maraming uri na sports ang ginaganap dito. Yun. After this, punta kami ng supermarket. Bibili ng gamit niya para sa kanyang field trip to Tokyo next week. Wala, nabangga. Nabangga, kaluoy. Swerte namin ngayon at walang event, walang mga street food. Kasi pag may mga nagbebenta ng street food, grabe ang daming tao, galing kung saan-saang lugar. 2011 guys, pupunta ko dito. Paglipat ko sa prefecture na ito or sa lugar na ito, wala pa yan. Ang nandyan ay ano lang oh. Tapos yung sa kabila doon, ay nagkaroon ng ganyan, agoy. Wala na, hindi na siya park. Sports park na siya. Hindi na siya park na basta pasyalan lang. Kung saan-saang lugar na nanggaling yung mga tao galing dito. At mostly yung mga maglaban-laban galing sa iba't ibang prefecture na mga estudyante, halimbawa basketball. Sa hotel namin magi-stay, sa trabaho ko sila magi-stay. Trabaho namin sila magstay mga 2 weeks. Tapos pag panay-panalo nila, umaabot sila ng 1 buwan sa namin pagstay sa hotel namin. Mga rugby na team. Nung nakaraan, natalo sila. Sunod talo nila, ay nakauwi sila ng maaga. Nakakaluka. Ganon din yung mga ng basketball, may mga team din na nag-i-stay sa hotel namin, yung mga malalayo na talagang pinanggalingan na mga estudyante. So na malaking tulong din na nagkaroon ng mga ganitong sports. Aray ko, babanggain pa ko nito. Malaking tulong din nagkaroon ng sports na ganyan ito mga arena, kasi nakakatulong sila sa income ng city. Since ilang taon ba siya nangarap na magkaroon ng ganito? Maybe grade 1, tapos nagkaroon siya grade 5 na. Saka siya nakabili ng ganito. Sponsor sa kanyang ama. Kung hindi nakauwi sa ibang bansa yung ama niya, hindi siya nagbili nito kasi sinasabihan siya ng papa niya na huwag siyang bumili niyan sa binibigay na pera. Mga toys na ganyan. Kasi nga sayang daw. Nung nakauwi na sa ibang bansa yung kanyang papa, ayun, sabi niya, wala namang magagalit, bili na lang tayo. Ayun, nagalit ang ate niya. Aray ko. Ang nagalit yung ate niya. Kasi pang bili niya ng uniform yun next year. Kagastusan naman ako ng uniform nito ng almost siguro nasa lahat-lahat na yun, kasama ang sports na damit sa junior high school nila. Kasi mostly araw-araw ginagamit nila sports na na damit. Minsan lang sila, every Monday lang sila uniform. So uniform plus sports na damit, sapatos, bag, bike. So kasi yung bike niyang yan, hindi pwede yan kasi maliit yan. So kailangan niyang bumili ng bike na pang junior high school. Nasa mga 16 lapad na naman siguro ang kailangan kong ipunin or gastusin sa gamit lang niya sa kanyang junior high school. My God. Sugoy, grabe, hindi biro. Kaya ang hirap magpa-college dito. Kaya yung dalaga ko hindi na magka-college. Pag graduate niya, trabaho na. Before pa nga sila mag-graduate dito guys, i-refer na sila ng school. Mga senior high school dito, ang school na magre-refer sa kanila, may mga trabaho na mga company pupunta doon sa school nila, mag-i-event yun, lahat ng mga company na nangangailangan ng mga trabahador, pupunta doon, i-appeal nila
ang kanilang ang kanilang company, ito yung uri ng trabaho namin, ito yung magiging trabaho mo, ganito ganyan. Tapos ikaw pipili kung saan gusto mong company, yung location at yung uri ng trabaho na gusto mo, ikaw pipili nun. Tapos pag nagustuhan mo yon, sabihin mo sa teacher, tapos ang teacher na mismo ang magpupush sa'yo doon sa company na yon. So before ka palang graduate ng senior high school dito guys, mayroon ka ng trabaho na nakalaan sa'yo. Ganyan dito ang school sa Japan. Kaya worth it talaga ang pagtrabaho, ang pag-eskwela mo dito. Ganon din sa college. Worth it. Hindi lang sila nag-refer dito kapag junior high school. Ang kanilang ina-actiona ng refer to go to work is yung mga senior high school lang. So yung junior high school, free na silang gumawa kung magtrabaho ba sila or anong gagawin nila, anong unang trabaho ang gagawin nila. So ayan palang mga mag-i-event galing kayang yan ang gagawin nila, para siguro music tong mga to, may mga dala silang mahahabang instrument yan siguro ng music yung mga grupo na yan. So alis na rin kami dito. So yun po yung activity ngayon ng mga senior high school na graduating next year. Busy sila sa ng trabaho, hahanap, may pupuntahan sila na isang location na which is doon nag-held yung mga event ng mga company na ikaw pipili, bibigyan sila ng mga flyers, ito yung uri ng trabaho, ganito ganyan, saan ang location. Tapos by July, ang company na naman ang pupunta sa school nila para maglatag ng mga opportunity to go to work. Tapos yung iba na gustong mag-vocational, punta silang vocational. Yung iba na decide na magtrabaho, trabaho ang i-offer sa kanila ng mga teacher. Yung mga teacher mismo ang magbigay ng trabaho dito. Yung school mismo ang mag-refer sa mga estudyante dito. Ganyan sila dito sa kaya worth it ang paghirap mo sa pag-aaral, ang gastusin mo sa pag-aaral, worth it, kasi after that talagang sure na may trabaho ka na agad. Sana ganun din sa Pilipinas guys, no? Sa ganun ay hindi basayang ang effort ng mga parents ng mga bata na nag-aaral, hindi matatambay bago pa lang mag-graduate, meron ng location which is doon ka magtatrabaho. Sana ganun din ang aksyonan ng mga DepEd or mga educational on board sa Pilipinas, kasi yan naman yung reason kaya nag-aaral ang bata, di ba? To go to work, hindi para magtambay, hindi para habang buhay asa sa magulang. 'Di ba? Ganoon naman yung purpose kaya tayo magsisikap mag-aral. So ganoon sana ang gagawin, ganoon sana ang aksyonan or bigyan ng bigyan ng action yung ganung bagay. Yung school mismo ang mag-o-offer sa mga estudyante, mag-refer sa mga estudyante. Sila mismo maghanap ng trabaho para sa mga estudyante nila. Hindi yung after graduate, bahala ka na sa buhay mo. So sayang naman yung pinagtatrabahuan mo, sayang naman yung pinag-aaralan mo ng haba-habang panahon, di ba? So yun lang po yung aking share about education and connection sa trabaho dito sa Japan. So kahit naman kasi hindi ka pumasok dito ng senior high school, tinatanggap ka na ng trabaho, yun nga lang, low level lang ang iyong mapapasukan. Unlike kung makapagtapos ka ng senior high school na medyo high level ang iyong mapapasukan na trabaho. Tapos mabilis ka makakuha ng trabaho. Kasi dito tao ang kulang sa Japan tao. Kulang sa tao, trabaho, grabe ang dami. So pag wala kang trabaho dito, questionably, bakit? So, di ba, may attitude problem ang sasabihin sa ng mga tao pag wala kang trabaho dito. Mapili, maarte, piling mayaman. Dito hindi pwedeng hindi ka magtrabaho, bawal dito ang pabebe. Yun ang dito sa Japan. Kailangan talaga trabaho. Yung anak ko nga 16 years old pa lang. 2 years na siya nagpa-part-time habang nag-aaral. Yun, kahit mahirap, trabaho yan siya. Kahit maulan, trabaho yan siya. Kahit masama pakiramdam, trabaho yan siya. Kasi nga ayaw niyang masira sa kanyang trabaho. Kasi siyempre yung part-time nila, may din yan, may impact din yan sa kanilang yun nga, music nga ang gagawin nila. Music pala itong mga to. Masya kung suro-suro, Cairo. Jama na chow kara. Music nga sila. So yun lang yung guys. Thanks for watching until end sa aking kadaldalan, sa aking mga information sharing about school and work dito sa Japan. So yun, mga init. Pa-summer na kasi dito. So yun, ganda, diba? Ang ganda ng view. Minsan kapag may mga concert din sa stage na yan, bagong gawa lang din yan. This year lang din nag-open. Yun lang. Until here, bye!